Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Sinungaling! Huwag ka nang magkaila dahil kitang-kita ang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano ka ba, Violeta? Tinawag mo lang ba ako para awayin? Naiinis ako! Huwag ka kasi magpapadala sa sulsol ng mga kapitbahay nating makakatendila. Pero may basihan ang sinasabi nila, Roger. Bakit nga ba gano'n na lang ang malasakit mo sa Omar na yan? Nababaitan ako sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan. Yun lang. Wala nang ibang dahilan. Ang mga katangian ng anak na gusto ko, nakikita ko sa kanya. Mga katangiang wala kay Nelson. Gusto ko si Omar kasi may pangarap yun. At nilalagyan niya ng direksyon ang buhay niya. Pero dapat palagi pa rin inuunang pamilya. O bakit? Inilalagay ko ba kayo sa huli? Kami ni Rachel. Hindi mo nga nilalagay sa huli. Pero si Nelson, naiitsapwera na siya. Para bang nakatuon na lang yung atensyon mo kay Omar. Oo. Nami-misinterpret mo lang ang ginagawa ko. May purpose ako. Hindi kita maintindihan. Bakit? Anong purpose mo? Gusto kong makita ni Nelson na kung magtitino siya, lahat ng suporta kaya ko ring ibigay sa kanya. Mas higit pa. Dahil kadugo ko siya. Pero kapag hindi siya nagtino, maiiwan talaga siya ni Omar sa kangkungan. Mahirap makisama sa ibang pamilya. Kaya kailangang makatapos ako para hindi na ako aasa sa ibang tao. Nakakasakit din ng loob na lagi nilang inaapi. Kung di lang kay Tatay Roger. Matagal ko nang pinatulan ng Nelson na yun. Konting tiis lang.
makakatapos din ako. Omar! Ikaw pala, Arnie. Dito ka rin pala nag-aaral? Oo, hindi mo lang ako napapansin. Kasi lagi kang sub-sub sa lesson mo. Tsaka panggabi ka, di ba? Kapag TTH, may isa lang akong subject na inaabot ng 6 ng hapon. Katulad ngayon. Kaya nakita kita. Hindi raw kasi makakarating ang prof namin sa unang subject. Kaya narito ako sa school quadrangle. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Gusto ko lang mag-sorry sa'yo sa ugali ng boyfriend ko. War freak talaga yun eh. Tsaka, bulak-bulero. Kita mo nga, dati ahead pa siya sa akin ng 1 taon. Pero ngayon, college na ako. At siya, naiwan pa rin sa high school. Mahal ko lang kasi eh. Pagpayuhan mo na lang lagi yung boyfriend mo. Alam mo, Omar, hanga ako sa'yo. Ang sipag mo. Focus ka sa buhay. Alam mo, sana nakuha ni Nelson kahit kalahati man lang ng ugali mo. Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Wala pa yung mag-aama ko. Maghahalongkat ako dito sa kwartong ginagamit ni Omar. Baka sakali, meron akong makitang kahit ano na pwede kong gamitin sa pag-iimbestiga tungkol sa kanyang pagkatao. Tama si Aling Viring. Espesyal ang pagtingin ni Roger kay Omar. At yun ang gusto kong alamin kung bakit. Ano kaya itong nasa drawer niya? Tignan ko nga. May voter's ID. Butante na pala siya. At ito naman yung dating address niya. Nakalagay dito. Tama. Sa pamamagitan nito, pwede kong matrace kung sino ang tunay niyang ina. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nelson, ano ba? Huwag mo akong kalad ka rin. Nasasaktan ako. Ano ba? Akala mo hindi ko malalaman ha? May nagsumbong sa akin. Ikaw pa raw mismo yung lumapit kay Omar. Matagal kayong nag-usap. Wala naman kami importante pinag-usapan. Nilapitan ko lang siya kasi inihingi kita ng sorry sa kanya. At bakit mo ako ihingi ng sorry sa kimoy namin? Hindi mo dapat ginawa yun. Nagiging imposible na ang ugali mo. Nakakapagod ka na. Napapagod ka na sa akin. Kasi may iba ka ng gusto. At si Omar yun. Ano, di ba? Si Omar yun? Hindi ko siya gusto. Ano bang bitawan mo ang braso ko? Pero pag hindi ka nagbago, makikipag-break ako sa'yo! Laarni! Bumalik ka dito! Laarni! Tignan mo, Nelson, na yan. Malalim na gabi, wala pa rin. Nasa lansangan pa rin. Roger, wag na natin siyang hintayin. Matulog na tayo. Mauna ka sa kwarto. Ihintayin ko ang lalaki yan. Mag-aaway na naman kayong mag-ama. Ako ang padre de pamilya, Violeta, sa bahay na ito. Ako ba bang matatakot sa konfrontasyon? Ako ang nasa tama? Roger. Tignan mo, ha? Si Omar kanina pa dyan sa kwarto. Ha? Ayun. Naririnig ko. Meron siyang pinag-aaralang lesson niya. Pero ang Nelson na yan, nasa barkada, nasa inuman. Ano ka ba naman? Palagi mo namang pinagkukumpara yung dalawa. Magkaibang tao sila, Nelson. Oo nga, Omar. magkaiba. Pero dapat tularan kung sino tama. Siya, hirap naman sa'yo. Mula nung dumating dito si Omar, para sa'yo, siya nga lagi ang magaling. At sino magaling sa tingin mo? Si Nelson?
Wow naman, Violeta. Idilat mo naman yung mga mata mo. Nakikita ko naman, pero wag mong palaging ipamukha kay Nelson ang mga pagkukulang niya dahil lalo lang siya nasasaktan. Kailangang saktan mo kung minsan ang kalooban, kung hindi man pisikal. Ang isang tao para magising. Tawa yun. May humintong tricycle. Siguro si Nelson na yan. Sige, matulog ka na. Ako na bahala rito. Baka saktan mo siya, ha? Talagang masasaktan siya, Violeta. Ay, no. Kapag sumagot siya sa akin ng papalang. Igalang niya ang pagiging padre de pamilya ko sa bahay na ito para walang gulo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Daddy, gising pa pala kayo? Talagang hinintay kita, Nelson. Mag-uusap tayo. Daddy, pwede ba? Gabing-gabi na, magsisermon na naman ba kayo? Sumusobra ka na, ha? Sinampal niyo ako? O ayan! Ayan ang mukha ko! Sampalin niyo ba ako? Aba talaga? Roger! Ano ba yan? Tama na! Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Bakit nalalakit ka kaagad? Nawawalan na ng modong lalaking yan, kaya lumalaking ulo. Kasi, lagi kang nakaprotekta sa kanya. Yun ang papel ng ina. Ang protektahan ng anak niya. Hindi ako abusadong ama, Violeta. Gusto ko lang ituwid ang baluktot na ugali niya. Mula nang dumating si Omar, yan ang tingin yung lahat sa akin. Sa kilos ko, mali, baluktot, palpak. Wala nang ibang magaling sa paningin nyo kundi ang anak nyo sa labas. Ulitin mo nga sinabi mo. Tama siya. Sa mga pinakikita mo at sa mga naririnig ko ring usap-usapan sa paligid. Pinatutunayan mo lang na anak mo nga sa labas si Omar. Sa kanya ka na lang lagi nakakampi. Ano ba yung sinasabi niyo? Wala akong anak sa labas! Sinungaling! Huwag ka nang magkaila dahil kitang-kitang ebidensya. Hindi ako tanga at hindi rin ako bulag. Malinaw pa sa sigat ng araw ang mga kilos mo. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan! Tatay Roger. Bakit may dala kang bag? Aalis ka, Omar? Magpapaalam na po ako. Ano? Nagiging mitya lang po ako ng gulo ng inyong pamilya. Narinig ko po ang pag-aaway niyo ni Nanay Violeta kagabi. Akin na yung traveling bag mo. Hindi ka alis. Pero Tatay Roger, Huwag mong pansinin ang paminsan-minsang pagsasagutan namin ng Nanay Violeta mo. Ganun talaga ang mag-asawa. Nagkakaroon kong minsan ng hindi pagkakaintindihan. ramdam ko po kasi ayaw sa akin ni Nanay Violeta. Nalalasan lang ang isip niya ng kanyang mga narinig. Marami kasing chismoso sa lugar na ito. Pero matatauhan din siya. Ang isipin mo na lang ang kinabukasan mo. Second year college ka na. Konting panahon pa, makakatapos ka rin. At kapag may diploma ka na, saka ka umalis kung gusto mo. Oh, bakit lalo kang umiyak? Ang hirap-hirap po ng kalagayan ko, Tatay Roger. May pangarap po akong gustong sundan. Pero may mga taong ayaw sa akin. Tiisin mo lang.
Huwag kang magpapatalo. Kumbaga sa nag-hiking, yung mga taong ayaw sa'yo, yung mga taong pinahihirapan ka, yun ang mga bangin at matatarik na daan na dapat mong lagpasan. Tatay Roger. At ako, Omar. At ako ang magiging harness mo para makarating ka sa gusto mong puntahan. Nelson? Bakit isinama mo rito sa harap ng school namin ang tropa mo? La Arnie, umuwi ka na. Huwag mo kaming pakialaman. May binabala kayo masama, no? Aabangan niyo si Omar? Bubugbugin niyo? Punong-puno na ako sa Omar na yan. At ipagugulpi mo nga siya. Nelson, pwede ba? Huwag niyong ituloy ang binabalak niyo. Bakit ba masyado kang protective sa kanya? Gusto ko kay Omar, no? Wala akong gusto sa kanya. Pwede ba huwag kang praning? Bilib lang ako sa mga katulad ni Omar na kahit mahirap, may mataas na pangarap. At idudugtong mo, hindi tulad ko, ganun ba? Umuwi ka na. Ano ang sasapitin ni Omar sa kamay ng mga barkada ni Nelson? Mga nagsiganap, Chiquit Amor, Vilma Borromeo, Bobby Cruz, J.E. Jundante, Ian Miranda, Susan Robles, at si Rosana Villegas sa papel na Violeta. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga lalalabipang maiinit at kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Isinampid mo sa pamamahay na ito ang bunga ng nakaraan mong kasalanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.